Samantala, tiniyak ni dating Senador Panfilo Lacson na tatapusin ang kanyang misyon sa termino ni Pangulong Aquino. Ito'y matapos niyang tanggapin ang pagtatalaga ng Pangulo bilang rehabilitation czar para sa mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda. Narito ang ulat ni Noel Perfecto. Buong pusong tinanggap ni dating Senador Panfilo Lacson ang posisyon bilang rehabilitation czar kaugnay ng pagsasaayos ng Eastern Visayas at iba pang lugar na sinalanta ng bagyong si Yolanda. Ito'y matapos ang 2 araw niyang pangipagpulong sa mga taong may alam sa naturang pagsasaayos. Dahil dito aniya, handa na niyang harapin ang napakalaking responsibilidad at gampanan ng iniatas mismo ng Pangulong Benigno Aquino III. At tanging executive order na lamang ng Pangulo ang kanyang inaantay para masimulan na ang kanyang napakatinding tungkulin. Well, ang priority, get things done. Yun ang actually ng goal. Yun ang dapat get things done. And siyempre kailangan kumpleto yung background mo, kumpleto yung information mo, yung mga datos mo para makakakilos ka ng tama. So tama yung ginawa na meron na silang assessment ng damage and continuing assessment. No, but in the meantime, hindi naman pwedeng wala tayong ginagawa habang nag-a-assess. So, dapat din, habang nag-a-assess tayo, yung mga areas na pwede na mag-implement ng programa, dapat medyo may mga panimulang gawain. Sa regular na kapihan sa Manila Hotel, inamin niya sa mga media men na ito na ang pinakamalaking pagsubok sa kanyang kakayahan at oportunidad makabuo ng matibay na batayan. Hindi naman kailangan talagang ideal na urban living or rural living na one level up from the condition where it was before, okay na or ma-restore mo from its original setting na na-reinforce mo yung dapat i-reinforce, pwede na rin kasi it's all a function of funding kung kulang yung pondo mo, kung sagana ka sa pondo, magagawa mo lahat yung gusto mo. Pero kung yung pondo medyo tama lang o medyo kulang, mag-a-adjust ka rin. Prioridad sa kanya ang mabilisang pagsasagawa ng kanyang misyon at ang makitang matatapos ang tungkuling ibinigay ng pamunuan kung kaya't konsultasyon at koordinasyon sa lahat ng ahensya ng gobyerno, partikular ng pribadong sektor para pangunahan ang pangangasiwa sa mga pangangailangang pinansyal sa gagawing proseso ng rehabilitasyon. Layunin nito ayon kay Lacson ay upang mapabilis ang pagsasaayos ng mga lugar at maiwasan ang bureaucratic red tape. As much as possible, mas gusto ko yung private sector ang mag-initiate, mag-implement at sila rin magpondo, mag-fund. Kasi mas maiwasan yung bureaucracy, yung the pitfalls of the government bureaucracy. To tell you honestly, hindi importante sa akin yung opisina Ang importante yung magawa yung trabaho Maski nga walang opisina, maski mobile, pwede rin. Sa akin, this is challenge enough and I welcome it. Nagpahayag ng pagtiwala si Lacson na kapag nakumpleto ang pondo para sa rehabilitasyon, wala siyang nakikitang problema para di maabot ang deadline na June 30, 2016 na binigay nito sa 10-man elite team para matapos ang napakalaking paghamon na tapusin ang rehabilitasyon sa Eastern Visayas areas na nasalanta ng bagyong Yolanda. Nung sinabi niyang tanggapin yung rehabilitation sir na hindi ako, after that, hindi pa naman kami talaga nakapag-usap. Ang mag-workout ng details, he told me, he instructed Executive Secretary Ochoa to work out the details of the EO and yung, of course, defining the duties and responsibilities. Basta't merong appointment papers, formally appointed, formally designated, tapos nandyan yung EO, yun ang start ng miserableng buhay. 107 bayan, 14 na probinsya, 6 na rehiyon, at 4,971 barangays, at 25,000 kilometers ng lupain. Ito ang dami at laki ng problemang kaharapin ng 10-man elite team ni Lacson sa susunod na mga araw. Nakakagulat, ngunit hindi tatalikuran ng grupo ng pamahalaan ng paghamon. Bagkos, kanila itong tatapusin at walang sino man na anumang panggulo
ang makapagpapabalam sa kanilang layunin muling buhayin ang nawasak na bahaging ito ng Eastern Philippines. Ang timelines na hingi ko, June 30, 2016, tapos. Yun ang best effort na from December to June 30, 2016. Andito sa notes ko na nakuha ko doon sa mga nakausap ko. Sabi ko, pwede ba i-compress na within the term, within the presidency of Pinoy? Sabi nila, doable. They're saying na talagang sigurado pero doable. Sabi ko, if I can accomplish 85% or 90%, I think I have accomplished my mission. And yung local government, para meron din silang may maiwanan ding trabaho para sa kanila. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfect.